sa pagdedepensa ng anak ni Ay de las Alas sa kanyang ina. Laban kay Chloe San Jose. Sabi ni Sofia, bakit ka ma-offend? What is offending? Totoo naman na girlfriend ka pa lang, hindi ka pa naman asawa. Kamakailan daw ay sinabihan na ni Chris Aquino itong si Ay de las Alas na sinabi ko na sa'yo noon na huwag mong patulan si Gerald Sibayan dahil lolokohin at iiwanan ka lang. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Mula po sa aming tatlo, matinding pasasalamat po sa inyong pagtutok at hiling ng panalangin para sa ating bayan na sana po'y matapos na ang tanikala ng mga kalamidad. Tama, Romel Chika? Tama, kaya wag po kayong bibitiw dahil nandito lang kami para po sa inyong lahat. Ano naman kayang masasabi ni Baricoto at Wandal Alvarez? Siyempre, umiinit na ang panahon, kaya umiinit din ang mga showbiz intriga at mga balitang artista at lalong mainit ang amin mga opinyon. Hindi nababago yan. Yung maiinit na opinyon na yan. At sana nga po, lumabas na ang haring araw. Katulad ng mga isyong pagkukwentuhan namin ngayon na siguradong ikatutuwa nyo at mawawala ang inyong mga lungkot. Kaya naman, narito po tayo sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Heto na po tayo sa una nating paksa, mga kachika. Alam namin, pamilyar na po kayo dito. Pero yung mga detalye, ilalatag po namin sa inyo. Ang una nating kwento tungkol siyempre sa pag-angat, sa pagdedepensa ng anak ni Ay de las Alas sa kanyang ina. Ay, maganda ito. Laban kay Chloe San Jose. Ano ba kasi? Bakit ba? Ano ba pinag-ugatan nito? Naku, eto na nga, diba? Kasi nga, diba, yung nag-post ito si Chloe San Jose sa kanyang account na kung saan hindi naman naka-public. Private lang naman, pero marami naka-screenshot. Kasi yung back to you, mama. Yun na parang hindi daw siya natutuwa sa nangyayari, pero nakita mo parang ang card, mababalik talaga sa'yo ng tempos. Parang sinabi niya na, hindi ako natutuwa kung ganyan na nangyari sa buhay mo. Pero lagi mong tatandaan na anumang sinasabi mo laban sa kapwa mo, 10 times na babalik sa iyo. Back to you, mamang. Kaya ang uso nga ngayon, di ba, kapag kami mga nag-aaway-aaway, may back to you yan. Diba? Kasi nagbubumerang talaga, babalik talaga sa iyo. Kasi ang pinag-ugatan nito, yung hindi naman pakikisaw-saw, kundi pagbibigay ni Ay de las Alas ng kanyang napaka-natural na pagkampi sa pamilya ni Carlos Yulo. Pangkaraniwang opinion. Correct. Tama ang kanyang opinion. Bakit team nanay siya? Yun ang opinion niya. Mapagmahal siya sa magulang. Tulad din ng maraming Pilipino. Kalakaran, kultura natin yan. Tapos sinabi ni Ay na, kaya ikaw, Chloe, hindi ka pa asawa. Girlfriend ka pa lang. Yun yung ikinagalit ni Chloe, kaya nag-back to you mamang siya. Ay, kukalupay, bakit ayaw niya aminin? Talagang girlfriend lang naman siya. Yun ang sinabi ni Sofia. Bakit ka ma-offend? What is offending? Totoo naman na girlfriend ka pa lang, hindi ka pa naman asawa. At ano ang sabi ni Budang? Ay, naku, nasabi ni Budang. Bakit hindi mo subukang i-post yan sa public? Yung pinost mo para magkaalaman. Matapang ka, di ba? At sabi niya, halika rito, pumunta ka sa Maynila at magkita tayo. Ay nako. Palaban talaga si Budang. At saka siguro, ito ang normal na magiging ugali ng isang anak kapag ang kanyang ina ay talagang nilalait. At saka sa panahong ito, kailangan talaga ni Ay ng isang magtatanggol sa kanya. Totoo yan. Sabi nga ni Randy Balaguer, naku, walang-wala siya kay Budang. Alam mo naman yan. Malditang esikola yan. So paano? At si Budang ay nakita namin ang paglaki ng batang ito. Never na nagsasalita si Budang. Hindi pala sausaw, hindi makwento, iwas sa mga kamera. Diba? Pero, wag mong gagalawin ng nanay ko. Totoo naman. Yun ang sabi niya. Kahit naman at magandang laban ito kasi halos magkaano sila. Magka-level lang. Magkasing-edad, hindi malayo. Kaya okay na to para ang feeling tuloy ni Ay, naku, grabe naman tong anak ko, nakakatuwa. Hindi, mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Si Budang pa lang yan. May Nicolo pa. May Sancho pa. May Sancho pa. Di syempre, may magtatanggol talaga sa kanya. At saka, hindi tayo po pwedeng makaasa na ang isang anak ay papayagan ng ibang tao na manakit sa puso ng kanilang nanay. True. Tama. Diba? Kay Chloe, sinong kakampi? Wala.
Alam mo, ito na nga. Kung magbabasa ka ng mga posts ng mga kababayan natin, social media, sa pahayagan, kahit saan, mga programa, wala talagang kumakampi kay Chloe. Wala, naunahan na ng nega eh. Super nega na siya eh. Lahat kasi, pinapatulan niya, patol kung patol. At saka parang nagtaka pa siya na parang hindi naman daw yata si Budang yung nag-text. Nakumpirma. Kinumpirma ni Budang na siya talaga yon. Totoong siya ang nag-post nun at pinapapublic niya, total matapang ka, halika, magkita tayo, magharap tayo, magkita tayo sa Manila, matapang ka sabi niya. At eto na, hindi pa sumasagot si Aling Chloe Wala pa. Hindi, meron yata siyang merong huling-huling post siya na parang ayaw niya makapanakit ng kapwa. Parang ayaw naman niyang makisawsaw sa mga usapin ng iba. Pero yung patama na yon, syempre nung makuha ng mga kababayan natin yun, syempre si AI ang alam nila na pinatungkulan. Wala nang iba. Sino pa ba? Sino pa ba yung mamang na tinatawag natin mga ganyan-ganyan, di ba? At saka, sabi nila, sige, pinagdudahan mo na baka hindi naman si Sofia yon. Pasalamat ka nga, si Sofia yan. Paano? Kung taga Bureau of Immigration pala yung natanggap, di pababalikin ka na sa Australia. Mas maganda na lang si Budang. Maganda na si Budang na lang. At di ka uurungan ni Budang, maniwala ka sa amin. Kilala namin ang batang itong tahimik. Pero ang mga taong tahimik, kapag kinalaw mo ang sino man na malapit sa kanilang puso, ay nako, ihanda mo na. Baka bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ay nako, Chloe, Inglesera din niya si Budang. Ay, pareho lang kayo. Magka-level kayo, di ba? Parang yung sinasabi, if you want war, I give you war. If you want war, I'll give you war. Diba? Kung paano isagot ni I choose my battles now. Ano sasagot mo ko? Eto, si Budang. Si Budang at saka si Romel, siya si Chloe. Sasabihin niya, I'm sorry, I choose my battles now. Ano isasagot mo? Okay, you can go on, but I will wait you here in Manila. In Maynila. I will wait you here in Manila. I will wait for you here in Manila. Kasi nagbabakasyon si Budang nasa Korea. Hindi naman pero si Budang willing talaga. Uuwi daw siya. Hindi niya tatapusin yung bakasyon niya, no? Pinapahanap pa nga niya yung address. Nga. Pinapahanap niya yung address. Hindi na siguro siya makapaghintay. Ay naku, madali lang naman yung mga Budang. Madali mo mula makita yan. Punta ka sa PGC. Yung premyo. At madali mo makita kasi alam mo kung bakit. Yung parking area nila, nilagyan din ng gold, yung gold na, yung parking area. So alam mo talaga. Pahimakas na yun ang kay Kaloy. Dahil gold medalist siya. 2 gintong medalyang inuwi sa ating bayan. At saka eto, ano pa yung mga post na nabasa natin? Hay nako, Blandina. Piliin mo ang pupuntahan mo. Piliin mo ang posisyon mo. Hindi lahat makapagbibigay sa'yo. Ito talagang Blandinang to. Mga ganon. Sinisisi talaga siya sa lahat ng mga niya. Wala siyang kakampi. Mag-isip-isip na siya. Dapat manahimik na talaga. Wala talaga. At si Ai di pa nagsasalita niyan lagay na yan. Baka mamaya, si Ai malokring-lokring. Magparinig din, di ba? Alam mo naman si Ai, isang salita rin yan, di ba? Talagang palaban. Sa palagay mo, ano ang ibabalik na salita? Yung sinabi na, back to you, mamang. Anong isasagot ni Ai dyan? Ay, siguro yung isasagot ni Ai, okay, back to you also. Balik. Back to back na lang talaga to. Ito lang naman yan. Wag na wag mong sasaktan ang mga anak ni Ai de las Alas. Sila na lamang ang magkakasama ngayon. Hindi na nila pababayaan ang isa't isa. At masakit para sa ang anak. Ang kanyang ina ay sinasaktan ng ibang tao labas sa kanilang pamilya. Walang anak na makapagpapabaya ng ganyan. Diba? Totoo naman. Tatayo ang mga anak para ipagtanggol ang kanilang ina. Totoo yan. You please talk to Chloe in English. Kasi Inglesera siya. You know, Chloe, you just say your whatever you stand. Do not be hypocrite. Hypocrite.
Don't be a hypocrite. Don't be a hypocrite because I know all the people here in the Philippines were angry for you. Wala angry for you. Oo, naintindihan nila yun. Ang ibig niyang sabihin, huwag kang ipokrita. Mamili ka ng kakalabanin mo at alam mo na ang mga tao dito sa Pilipinas galit sa'yo. Yan. At saka ano lang na no, grabe to yung to si Chloe, no? Nega na nga siya. Super nega pa rin. Naghahanap pa ng away. Oo, ayaw niya pang tumigil. Dapat ikaw kung nanega ka na, ay stop na muna ako kasi baka magtuloy-tuloy ito. Hindi, gustong-gusto niya talaga nagtutuloy-tuloy. Oo, naghahanap ng away talaga. Kaya alam mo, ako parang hindi ako naniniwala na graduate siya sa psychologist. So psychology. Psychologist, di ba? Kasi alam mo dapat kasi ang isang graduate na psychologist, marunong niya sa GMRC. Di ba? Sila yung mga advisor. Di ba at sila libre ang GMRC sa buong mundo. Di ba sila nag-aano yun ng mga tao? Di ba? Pagka may away sa loob ng mga school, yung mga estudyante. Good manners nga. Di ba? Sabi, dalhin niya doon sa guidance counselor. Di ba? Kasi para ayusin. Po si Chloe, anong ginagawa niya? Dalhin niyo dito, taawayin ko kayo. Ganun lang. Ito ang pinakamaganda dyan. Total din lang, naghahanap naman ng away lagi itong Chloe na to. At ang bibig talagang ayaw tumigil. Ano ang kantang ibibigay mo sa kanya? Ay naku, kakantahan ko siya ng di kita iiwan, ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Kaka Freddy Aguilar. Oo. So kanta ito ni Sofia kay Sofia ito. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya, sa piling mo sinta. Kami na. Ipaubaya mo sa amin ito. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya, sa piling mo sinta, yun ang pagdurusa. Madiliman ang kahapon. Huwag mo nang dagdagay lyrics. Madilim na kahapon. Di ko na alintana dahil sa iyo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Eto, minsan isang panahon ay naging programa ang Ipaglaban Mo. Ay, oo. Diba? Nanonood ka. Yung bang haba ng panahon na yun, hindi mo pa nakuha ang himno ng kanta na ito. Buti na lang si Capredi kung kumanta nakapikit. Ay, oo. Kung nakadilat siya, naku, yan. Makikita ka niya. Diba? Eto, medyo seryoso po tayo sa pangalawa nating paksa na ilalatag sa inyo. Hindi ko alam kung saan po hinuhugot ng ibang mga vloggers yung kanilang mga pinapalaot na kwento na kesyo kamakailan daw ay sinabihan na ni Chris Aquino, itong si Ay de las Alas, na sinabi ko na sa'yo noon na huwag mong patulan si Gerald Sibayan, lolokohin at iiwanan ka lang. May ganun. Diba? May ganun. Tumitili. Oo nga. Vlog yan, sumisigaw yan ang content. Alam mo, ito mga itong mga vloggers talaga, kung lang. saan talaga na kinukuha at kung ano-ano mga naiimbento. Oo. At iba-iba. Keso si Ay, ididimanda daw si Gerald Sibayan. Ganun, ganito. Pero yung pinakamatindi, yung si Chris Aquino ang ginamit. Nakakaawa naman si Chris. Oo. May sakit na nga yung tao, dinadamay nyo pa sa mga inventong kwento. Kasi binubuhay nila yung mga yung nakaraan. gap nila noon ni Chris at saka ni Ay. Eto paanong sasabihan ni Chris Aquino si Ay noong 2014 nung magsimula ang kanilang relasyon ni Gerald na huwag mo maring papatulan yan, lolokohin ka lang yan, napakabata, iiwanan ka yan. Paano pong mangyayari yon? Samantalang nagsasama pa si Chris Aquino at si James Yap, meron na silang problema ni Ay de las Alas. Hindi na sila in diba? good terms. Hindi na sila in good terms, diba? Nagsimula yan sa pagsusumbong ni Chris Aquino kay Ay nung maghiwalay sila ni James na, Mare, ganito, ganyan. Hindi ko na siya gusto, hindi na ako masaya, parang ganun. Ganun ko. Ano yung mga sinabi ni Chris kay Ay. Natural si Ay, hinihingan siya ng
opinion ni Chris. Bilang kaibigan. Bilang kaibigan. Sobrang close sila. Diba? Oo. Ang sabi ni Ay, Mare, kung di ka naman pala masaya na, isoli mo na siya sa pamilya niya. Yun ang sinagot ni Ay. Siyempre yun ang advice ni Ay. Ano nga ang sabi? Pwede kang makialam sa away ng iba, huwag sa mag-asawa. Dahil isang araw, kapag nagkabatian, ikaw ang maiipit sa gitna. At naganap nga, nagkasundo ulit si James Yap at saka si Chris Aquino. At sinabi ni Chris, siguro pagkatapos nilang magsubat-chenes, maglabing-labing. Sinabi ni Chris na, you know what? Si Maring Ay, sinabi sa akin, balik na raw kita sa pamilya mo, isoli na kita. Natural ang James Yap. Tinawagan si Ay ngayon, minura. At pinagsalitaan na ang pinag-ugatan si Cristeta. Di ba naman? Hiningan mo ng payo yung tao. Tapos umiiyak ka, nagre-reklamo ka, sinabi sa'yo na, total din lang sa'yo naman ang galing na you're not happy anymore. Di balik mo na sa pamilya. Nung magkabati kayo, inipit mo yung tao. Di ba? Ang sana lang hindi na dapat nakarating yun. Ang usapang magkakaibigan yun. Kaya paano nyo sasabihin na nung magkarelasyon si Gerald Sibayan at si Ay de las Alas, pinayuhan siya ni Chris Aquino na, Mare, huwag kang papatol kay Gerald, batang-bata, lolokohin ka lang niya at iiwan ka. Hindi pwedeng mangyari. Hindi na sila nagkakaayos. Hindi na sila magkasundo. Kaya huwag niyong gamitin si Chris Aquino. May sakit na yung tao. Idadamay niyo pa sa isang walang kapararakan at inventong kwento. Di ba? Huwag na kayong, huwag niyo nang pasiklabin pa yung mga away-away ng mga nakaraan kasi kawawa yung mga taong nasasangkot sa ginagawa ninyo. At saka hindi naman totoo. Di ba? Hindi naman sinabayan ni Chris na, Mare, yung mga ganun. Paano mangangaral si Chris ng ganun? Baka mamaya sabihin naman ni Ay, back to you, mamang. Ayan talaga yung back to you talaga. Back to you, mamang. Diba? Fake news po yun, mga kachika, mga kababayan. Wala pong sinabing ganun si Chris Aquino kay Ay de las Alas. At hindi po niya yon sasabihin. Correct. Hindi niya yon sasabihin. Ano masasabi mo ngayon? Ay di, siyempre, alam mo naman yung mga vloggers na ito, talagang gumagawa sila ng mga content na hindi tama. Para lang kasi magkaroon sila ng views. Correct. Para magkaroon sila ng like. At saka, siyempre talagang panoorin mo na talagang sabihin, ay, si Chris at saka Diyos ko, ang tagal-tagal na nilang dalawa, di ba? May gap silang dalawa. Alam mo yung may mga vloggers na, kunwari tayo sa CFM, saka dito sa SNN, ginagawa nilang content, pero maayos. Dapat ganun. Yung ating mga reaction, nagbibigay din sila ng reaction. Merong isang mama mama, medyo may edad na. Yung mga reaction natin dito, saka sa CFM, ginagamit niya. Pero nakakatuwa. Kasi nag-o-opinion siya ayon sa ating pagkakasabi. Diba? Ganon. Hindi yung iniimbento. Yun ang maganda kasi hindi enhance mo pa lalo yung opinion namin para gumanda sa mata at pandinig ng mga manonood. At walang magagalit sa inyo. Correct. Hindi katulad yan na sasabihin, Chris Aquino, pinayuhan si Ay na huwag patulan si Gerald dahil iiwan lang siya. Kailan yun nangyari? Wala nang pag-uusap yung dalawa. Nagsasama pa sila ni James. Meron na silang gap. Tsaka yan pa ba ang pag-aaksayahan ni Chris Aquino sa kanyang kalagayan ngayon? Hindi na niya pakikialaman yan, di ba? Naku, nakakaloka talaga itong mga vloggers na ito. Kaya, dapat ipagdasyan yun na lang yung na si Chris na gumaling ka agad, di ba? Ikaw, pagdahan-dahan ka. Nabitin. Sabihin mo na lang, mamili na lang na kanilang pinanonood. Diba? Pero diba, kung ganon talaga, kung wala kayong magawa, ipagdasal yun na lang si Chris para lalo siya gumaling ka agad yung kanyang gumanda ang kanyang kalagayan. At saka malalaman nyo naman po boses lang po ang maririnig nyo kapag kayong mga vloggers nag-iimbento, hindi nagpapakita ng mukha. Ayun. Puro voice over lang. Pagkatapos makikita nyo po, binabali yung totoong kwento. Katulad nung, kunwari, may pinag-usapan tayo ngayon. Alam mo, yung kwento na yan tungkol kay Ay at kay Chris at kay James Yap. Nako, sigurado yan.
yan. Meron na namang ano dyan. Mag-iimbento. Ang i-invento naman ako si James Yap, Minura, si Ay. Kinumpirma ni Christopher Min. Lagi naman ganon. Diba? Sa akin po, kay Romel at kay Wendell, wala pong problema. Gawin nyo man po kaming content. Lahat po tayo ay may karapatan na mabuhay, makapagtrabaho at kumita. Pero huwag lamang po sanang imbento, huwag fake news. Yun yung talagang aalsa po yung inyong sinasagasaan. Totoo. Diba? Tama. Ano? Ang ganda mo. Kantahan mo na. Di kakantahan ko siya ng Don't Go Changing. Ay, ang ganda naman Aba, ng kanta. Ano naman yan? Just the way you are. Billy Joel? Oo. Billy Joel nga. Just the way you are. Sige nga, kung alam mo yan, mayabang ka eh. Magkita tayo sa Maynila. Sa Maynila. Magkita tayo sa Maynila. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Naging honor ka doon. Alam mo, hindi ganun yan. Don't go changing to try and please me. Smooth. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar and I don't see you anymore. I would not leave you. Ayan. In times of trouble, we never could have come this far. Nora. Ali, thank you. Nakakaloka talaga. Yun lamang po. Ako kawawa naman si Chris Aquino. May pinoproblema na nga sa kanyang kalusugan. Idadamay-damay pa natin sa mga kwentong kababalagan. Malayo po yan sa katotohanan. MSK, fake news. Yun. Yun, diba? Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ang pag-uusapan natin isa siyang male personality. Isa lang? Isa lang. Male and siya eh. Male personality. Isa Ilan lang ba? ang bida dito? Ay, ang bida dito, siyempre, marami. mga tatlo. Pero, isa lang muna yung pag-uusapan natin. Sige. No? Sige. Kasi, di ba, itong male personality, marami na talagang, Kwento tungkol sa kanya. Tapos, ito na ngayon, di ba? Kasi mayroon siyang ginagawa ngayon. At may chismis kasi daw. Na ito yung male personality. May kasama daw doon sa kanyang sariling tent. Na ano daw? Nandun daw, mayroon daw siyang kasamang isang male personality. Anong araw ang ginagawa? Anong ginagawa kung talaga alam mo yung kwento? Di syempre, nasa loob ng tent, kaya... Nagkulong silang dalawa. Matagal. Ngayon, ito naman yung mga nasa labas, yung mga nasa production, nagdududa ka agad yung na pinagdududahan yung dalawa doon. Kasi ang tagal nila nag-ano doon sa dalawa. Malay mo, nag-ano lang sila, nag-anong ba tawag doon, yung nag-ano lang kanilang... Nag-chess. Hindi, na kanilang script, di ba? Hindi naman magka-eksena, ano yung sayuin. Di ba? Di ba? Kaya ganun, dududa talaga. Baka nagsungka. Ay, oo. Ay, tapos may sunog. Tutok-tokin. Tapos, di ba, ganun daw ang tagal. Kaya nagdududa yung mga nasa labas. Bakit daw ang tagal-tagal nila doon sa loob? Ano kaya ang ginagawa? Bakit pinagdududahan? Parehong lalaki to, di ba? Oo nga, pero kasi pinagdududahan kasi nila. Sino? Yung isang male personality doon. Gawin nating male personality 1, one. male personality 2. Ang pinagdududahan kasi nila, ang isang male personality 1. Pero kaso lang, ito kasi male personality 2, bata ito eh. Bagets. Bagets yan. Gwapo. Oo, siyempre gwapo. Mas gwapo pa kay male personality 1. Ay, hindi. Nung bata-bata pa ito si male personality 1, may itsura din to eh. Gwapo din. talaga. Super gwapo din Anong to. din ito? Gwapo din to. Ngayon ito na. Ngayon, marami nagsasabi na siguro wala naman nangyayari sa kanilang dalawa.
Kasi nga, kilala naman nila si male personality 1 na hindi naman ganyan ang mga tipo niya, yung mga bagets. So, parang may kinumpirma siya na ganun nga, pero hindi yun ang kanyang type. So ito yun, ganun talaga yun. Hindi, yung sabi doon sa labas, sabi niya, huwag kayong magdududa dyan. Kasi hindi naman ano yan, hindi naman yan type niya. Iba yung mga type niya, mga parang Daddy Z, yung mga type. Daddy Z. Daddy Z, Daddy Z. Ganon. Pero ganon. fake news daw yan. Ayun na nga, yan sabi nga nila, pero di ba, mayroon nga isang vlogger nga na ano niya, na talagang minessage niya. Kasi type na type niya ata itong vlogger. Kasi mas may edad sa kanya. Mas may edad sa kanya. So, mas gusto niya, hala, parang kinukumpirma natin talaga. Hala. Basta, huwag kayo magbibigay ng clue dyan. Ay, oo. Ay, walang clue ito. Naku, bahala na kayo manghula. Basta ito siya, mahilig siya sa Daddy Z. Daddy Z. Parang may alam tuloy ako. Ay, sige. Magpapasko. May dudugtong ka ba? Magpapasko. Ano magpapasko? Mahirap na. Bakit? Magastos. Magpapasko. Another. Oo. Pero fake news to Fake news. Yung itong young actor na to at saka yung si male personality 1. Kasi hiwa-hiwalay naman pala ang kanilang mga tent. At saka walang sumasali sa tent ng bawat isa. Kani-kanya yan. Tsaka knowing yung male 1, napaka-ano ito. Oo. Ano na to, hindi ito ganun ang galawan nito. Palagay ko lipas na, no? Oo. Tsaka hindi na ganito yung galawan ito. Lalo na pag gano'n, maraming tao na Hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Maingat nga siya. Tapos yung gagawin niya pa doon sa maraming tao sa ano pa. Ikaw nga dyan na nagsabi, hindi yun ang type niya. Bakit? Kilala mo ba siya? Kaya siyempre, hindi niya gagawin doon kasi itinatago niya. Ay. May kilala ka bang naging karelasyon ni male personality A? Parang meron ako nakakilala sa kanya. Parang siguro nung una, nung ano-ano pa siya, parang hindi niya type yung mga daddy cool, parang yung mga, mas may, sa kanya ng konti. Mas may edad sa kanya. Diba? Diba? Bahagi ito ng istoryang yon. Kaya naman pala nakakapagsalita ka ng ganyan. Kaya pala. Nagbababad ba siya sa shooting talaga? Oo. Siyempre naman. Siyempre alam mo naman. Ano yun? Hinihintay niya yung bida? Oo. Di ba aktor politiko na ngayon yung ngayon, binabantayan niya? Di ba nung ano nga ito, may chismis na ang laki na ng donation ito. Saan? Sa politiko. Kanon. Ay, nagpaluhal nung Siyempre, yun ang unang nabalita sa kanya. Natulong lang kasi, di ba? Kasi di ba magkaibigan naman kasi sila, alam ng lahat. Magkumpare. Oo. Pero bukod sa alam mo, may alam din ako. Ay, sino yun? Sabi mo nga, malapit na ang Pasko. Gastos. Ito talaga, kumpirmado. Nag-live-in. Ay! Nag-live-in. Wala akong sinasabi kung sino nag-live-in, ha? Ito ba yung nagalit yung isa pa? Alin? Lumalabas sa may pintuan? Oo, nagalit. May pintuan. Hindi. Kasi ang kwento nito, alam mo, isang kwento ito na bubuuin ko. Yan. Sa susunod. Akala ko ngayon na. Meron kasi nagkaselusan dito Yung dalawang Becky. Oo. Nagkaselusan. Parang nagkatrayduran. Ay! Parang ganon. Ay, maganda yung kwentong yan. Mabenta kasi itong BI niya. Ay, mabenta. Napaka-mabenta. Ay, super naman. Kahit naman sino, kahit kababaihan, gustong-gusto siya. Lahat. Kahit anong pambalita tungkol sa kanya, di ba? Siya pa rin ang pambansang papa ng bayan. Ay, wala silang pakialam. Kung ano man mga nag-chismis na pinapadalan nila sa dalawang tainga nila. Sakop dito, labas dito, basta gusto-gusto nila itong papa na ito. So, yun na yung yung clue mo, yung papa. Yun na yun, yung papa. Kinumpirma. Kanina fake news lang pinag-uusapan natin. Fake news pero kinumpirma niya namin. Ay nako mga kachika, hindi na po kailangan pa ng anumang clue o kahit anong pahimakas kung sino ang blind item ni Wendell Alvarez. Matagal na po yan na open secret sa showbiz. At wala pong pakialam ang publiko kung ganun nga siya. Siyempre, wala na pong mauupo sa inyo ngayon sa row 4 na katabi ang mabahong basurahan at walang electric
fan. Ayan. At ano ba ang dapat Naku, gawin? ito na lang po ang gawin niyo dahil ito hindi to fake news. Naku, mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Rumble Chika Vlogs ko. Maraming salamat po. Okay, thank you. Congrats. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At hindi rin ito fake news ang please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ay, hindi nagagalit yung director pagka nakababad siya dun sa shooting. Minsan. Kaibigan niya yung director. kaya. Alam mo, ito nga. Meron pa. So, hindi pa pala tayo tapos. Okay. Direct Jet, maaga pa naman Okay, ano yan? Ito na nga. May usapan sila ng director at itong politiko. Aktor politiko. Aktor politiko. May usapan sila dun sa isang lugar. Kasi may meeting sila. Sabi ganun, na-late, dumating yung aktor politiko. Diyos ko, alam mo, walang kagatol-gatol nagtaray ang director. Bakit late ka na naman? Saan ka naman magaling? Doon ka na naman galing sa kanya? Ay, ganun. Kasi nag-aalaga raw sila ng mga kalapati. Ay, ganun. Di ba nag-aalaga daw sila ng kalapati. May dahilan naman pala. Oo, may dahilan. So, nagalit. Nagalit yung director. Siyempre, hindi ka naman sasagot ng director, pumanaw na. Pumanaw na yung director. Ay, nako! Sabi po nila, amin lang daw ang programang ito. Mali. Inyo rin po ito. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Kung wala po kayo, saan na kami? Wala, di ba? Kaya naman, Romel at Wendell, maraming salamat. Hanggang sa muling sultada po ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now. Don't go changing. Try to pass me. Try to pass me.